Noong unang panahon, may isang hari na walang anak. Sa kabila ng maraming pagsubok, panalangin at mga ritual, hindi pa rin siya nabiyayaan ng isang anak na lalaki. Isang araw may lumapit sa kanya at nagsabi, "Kung mag-aalay ka ng isang batang mula mismo sa iyong kaharian, ikaw ay pagkakalooban ng isang anak." Nagustuhan ng hari ang ideyang iyon. Isip niya, "Sinubukan ko na ang lahat at wala namang nangyari. Susubukan ko rin ito." Kaya nagpalabas siya ng utos sa buong kaharian. Sino mang pamilya ang mag-aalay ng kanilang munting anak bilang sakripisyo ay gagantimpalaan ng yaman at regalo mula sa kaban ng kaharian. Sa kahariang iyon ay may isang napakahirap na pamilya na maraming anak. Ang bunso nilang anak ay mahina ang katawan, palaging nagdarasal at hindi gaanong nakakatulong sa gawain. Naisip ng tatay ng pamilya, "Marami na kaming anak, wala namang pakinabang ang batang ito. Kung ibibigay namin siya sa hari, yayaman kami." Kaya ibinigay nila ang bata sa hari at kapalit nito ay tumanggap sila ng maraming salapi at gantimpala. Masaya ang pamilya, ngunit ang kapalaran ng bata ay tila selyado na. Dumating ang araw ng sakripisyo. Inihanda ng mga ministro at tagapayo ng hari ang lahat. Dinala ang bata sa harap ng hari. Maamong tinanong ng hari, "Anak, may huling kahilingan ka ba bago ang sakripisyo?" Sumagot ang bata, "Opo, mahal na hari. May isa po akong kahilingan. Pakiusap, ipag-utos ninyong dalhan ako ng buhangin." Agad namang dinala ang buhangin. Mabilis na gumawa ang bata ng 4 na munting bahay mula rito. Sinira niya ang una, sinira niya ang ikalawa, sinira niya ang ikatlo. Pagkatapos, naupo siya sa harap ng ika-4 na bahay, nagtiklop ng mga kamay at taimtim na nagdasal ng nakapikit ang mga mata. Nang natapos, sinabi niya, "Ngayon po, maaari na ninyo akong isakripisyo." Nagulat ang hari at ang kanyang mga tagapayo. Puno ng takot at pagtataka, tinanong ng hari, "Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ginawa mo sa mga bahay na iyon? Isang ritual ba ito laban sa akin? Ipaliwanag mo." Kalmadong sumagot ang bata, "Gumawa lamang ako ng 4 na bahay at winasak ang 3. Hayaan po ninyo akong magpaliwanag. Ang unang bahay ay para sa aking mga magulang. Tungkulin nilang protektahan ako, ngunit ipinagbili nila ako kapalit ng pera, kaya winasak ko ang kanilang bahay. Ang ikalawang bahay ay para sa aking mga kamag-anak. Tungkulin nilang gabayan ang aking mga magulang at pigilan sila sa paggawa ng ganitong kalupitan, ngunit nanahimik sila, kaya winasak ko rin ang kanilang bahay. Ang ikatlong bahay ay para sa inyo, mahal na hari. Pinakamahalaga ninyong tungkulin ang protektahan ang inyong mga nasasakupan. Ngunit narihito kayo, handang isakripisyo ang isang inosenteng bata. Kaya winasak ko rin ang bahay na iyon. Ang ika-4 na bahay ay ang aking tahanan ng pag-asa, ang tahanan ng aking Panginoon. Iyan lamang ang iniwan kong nakatayo, sapagkat siya lamang ang aking maasandilan. Sa kanya ko inilagad ang aking huling pag-asa." Nayanig ang puso ng hari. Naisip niya, paano kung isakripisyo ko ang batang ito at hindi pa rin ako magkaroon ng anak? Paano kung tuluyang wasakin ng kasalanang ito ang aking buhay at kaharian? Lumambot ang kanyang puso. Ipinahayag niya, "Mula sa araw na ito, ang batang ito ay ituturing kong ang aking anak at tagapagmana. Siya ang susunod na hari ng lupaing ito." Nagdiwang ang buong kaharian. Mulit ang amang nagbenta ng kanyang anak kapalit ng pera ay naiwan na may tanging dala, habang buhay na pagsisisi at dalamhati. Aral ng kwento. Kapag ipinagkanulukan ng mundo, kapag iniwan ka ng sarili mong pamilya at ng mga pinuno, tandaan mo ito, ang Diyos lamang ang hindi kailanman tatalikod sa iyo. Ang kanyang kanlungan, ang huling takbuhan, at ang tanging tahanan na hindi kailanman guguho. Kapag inilagay natin sa Kanya ang ating huling pag-asa, kaya niyang gawing layunin ang ating sakit,
at gawing pagpapala ang pagtanggi. Kung ang kwentong ito ay tumimos sa iyong puso, magkomento ng naniniwala ako at ipagdarasal kita. Naway maging kanlungan mo ang makapangyarihang Diyos kapag ang mundo ay tumalikod sa iyo. Naway protektahan ka kapag ikaw ay iniwan, palakasin ka kapag ikaw ay nanghihina, at gawing mas dakilang layunin bawat sakit sa iyong buhay. Naway gabayan ka ng kanyang pagpapala at itaas ka higit sa iyong inaakala. Sa makapangyarihang pangalan ng Diyos. Amen.